Bakit kaya nagbabagong anyo ang mga crayfish? No, hindi siya nagbabagong anyo. Nagmo-molting po ito. Ito po yung process para sila ay lumaki. Ibig sabihin, hindi na sila kasya sa kanilang bahay, sa kanilang shell, kaya nagmo-molt sila. Magandang sign kasi lumalaki nga sila. Tapos, 5 minutes, mga around 5 minutes ko yan binabantayan. Pero before niyan, alam ko na magmo-molt siya. Isang sign is medyo yung kanilang ulo, medyo natutuklap siya. Tapos, yung ginagawa ng mga behavior ng aking mga crayfish pag magmo-molt, pumupunta sila sa gilid, yung walang distorbo. Tapos, lalong-lalo na, kasi every other day, nagwo-water change ako or di kaya dagdag ako, bawas, dagdag ganon. Kaya madali silang mag-molt. Yung mga maliliit, mas mabilis. Pero, yung mga malalaki, yung napapansin ko na lang is every manganak sila. After 2 weeks, magmo-molt sila. Ito kasi kakapanganak lang niya. Tapos, nilagay ko kasi ito sa isang tray, tapos dalawang buried. Nangyari, binuli siya. Kaya wala siyang galamay, wala siyang sipit na malaki. Yan! Meron na siyang sipit. Ang cute-cute ng kanyang sipit. Meron na siya. Tingnan nyo, yung old niyang balat, tapos yung ngayong bago niya, meron na siyang sipit. Pag natatanggalan ng mga kamay yung ating mga crayfish, okay lang yan kasi bumabalik. Pero yung iba ko kasing mga alaga, totally natatanggal. Una kasi nakakain yung mga galamay nila. So, pag ganyan, alam ko mamamatay yan kasi hindi sila makakakain. Wala silang pangsubo eh. Kaya, good signs ito pag nag-molt sila. Tapos, may tumubong, bagong mga kamay. At pag nag-molt, kailangan talagang ihiwalay kasi kakainin siya kasi parang gelatin siya. Kahit nga hawakan ko, napaka-fragile niya. Kaya ingat na ingat pag bagong molt lang ito.